Network Entertainment. One, two, three. Yeah, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po ako, si Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At kasama natin sa episode na to, walang iba, pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P. Tito P or Teki Tito. At kami po ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas at kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Tupi, ilan taon ka na nagtatrabaho? Very good question. Since 2004 ata? 2004. Teka, mag-edad ba tayo? Oh, na-delay ka, di ba? Hindi, mas ano ako. Mas... Hindi ako na-delay, gago. Hindi, 5-year course ako, di ba? Ayaw nga pala. Pero 83 ka rin ba? 82. Mas matanda ako sa inyo. Matanda ka sa akin na isang taon. Pero, so kung technically, sabay tayo nagtrabaho. Oo. Oh. 8, tawag dito. Natatandaan mo pa yung yung unang sahod mo? Kung nasa magkano? Magkano yung pinakamaliit na sahod na experience mo? 13,400 something. Ano yung call center? Oh, call center. Ano yung call center mo nun? Sykes. Ano yun? Technical. Technical. Ako, tatandaan ko. Pero, bago ka nag-call center, nagtrabaho ka ba muna ng mga odd jobs o trabaho ka agad na regular jobs ka agad? Regular ka agad. Yun na yung pinaka-odd job ko, call center. Tapos, hindi mo na-try yung mga hindi mo na-try yung mga Jollibee. Di nga, gusto ko nga sana, ayaw kong payagan eh. Tong ina, anak mayaman, ayaw payagan magtrabaho sa Jollibee. Para sa anak mahirap, tangina yun nga. Hindi, parang naisip kasi ng mama ko, parang, alam mo yung mindset ng mahirap na pag kumita na ng pera, tatama rin na mag-aral. Sa bagay, may point. Ako naalala ko. Sige, go. Di ko nga maintindihan. Parang, di naman ako tanga. Ako natatandaan ko, nagkaroon pa ako ng mga odd jobs bago ako nagkaroon ng regular na trabaho. Ang natatandaan ko, yung isa sa mga una ko, kung di ako nagkakamali, ang una kong naging swelduhan talaga ako na trabaho, computer shop. Na aayos kami ng kami nagme-maintain nung computers dun sa computer shop na kaibigan namin. May isa akong, technically parang alalay nga ako eh. Ako yung ano ba yung right term? Kumbaga sa construction, ako yung labor. Yung laborer. Tapos yung isa, yun yung maalam siya, yung mga marunong mag-format. Pero eventually natuto ako doon. Pero sobrang baba ng sahod namin doon. Kasi technically, ang obligasyon lang namin parang once or twice a week lang kami magpapakita. Tapos estudyante pa. So hindi namin alam kung paano namin presyohan yung sarili namin. Pero, ayun, maganda yung sinabi ni Aling Leonie, apprentice ako. Apprentice. Pero madami ako natutunan doon. Sobrang thankful ako doon sa trabaho na yun. Kaya ako gusto na pag-usapan yung sahod-sahod. Nabalitaan mo ba kilala mo ba si Ellie? Hindi si Ellie Buendia, si Ellie na congressman. Hindi eh. Pero parang may nabigay kang background kanina na TikTokeris na naging kongresista. Oo, may isang congressman kasi ngayon na tawag dito. Try mo nga mag-Google din. Eli San Fernando ng kamanggagawa ng party list. Nung actually dati, napapanood ko madalas sa TikTok. Tapos mahilig siya sa mga political commentary. Yun yung content niya, political commentary. And isa sa mga lagi niyang hina-highlight doon, yung minimum wage. Parang nung eventually nagpalabas siya ng feelers na tatakbo siya, parang ang naging ang naging selling point niya is yung tanggalin yung
tanggalin yung minimum wage. Pwede ba ako mag-comment lang? Sorry. Sige. So, nag-google ko siya. Para siyang nakasalamin na si Malupiton. Kung gano, tagina mo. Kamukha nga niyo si Malupiton. Hindi, seryoso. Parang pag naging seryoso si Malupiton, parang tanggalin mo yung boss. Bossing. Para siyang papasa siyang isang karakter ni Malupiton, no? Pwede niyo i-Google, guys. Google niyo si Congressman Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List. Medyo yung mga social media influencer natin parang pare-pareho na yung tsura, no? Pero yun nga, technically, medyo nalito rin ako nung tatakbo siya. Kasi parang iniisip ko, mananalo kaya to? Kasi di ba may iba pang mga social media personality na tumakbo? Yung isa nga tumakbong senador eh. Yung si Models of Manila. Kilala mo ba yun? Models of Manila? Hindi. Pero, yun yung pangalan ng vlog niya. Tapos, halo-halong mga ano rin. Pero, siya yung parang isa sa mga TikTokerist na or social media personality na medyo nagulat ako na nanalo. Though hindi ko alam kung... sige, go. Well, to be fair, yung naman niya is kamanggagawa. So, meron naman siyang... Sikat na ba dati yung kamanggagawa? Pero at least kasi yung target market niya, kumbaga yung marerelate mo sa mga kilusang Mayo Uno. Yung Models of Manila, pare. Walang ambag sa lipunan yun eh. Yung mga ika nga ng mga DDS NBA itong mga NBA. Oo. Hindi, pero feeling ko naman, given na kamanggagawa yung niya, yung pangalan nung nung content niya, di most likely yung content na ginagawa niya, may kinalaman talaga sa labor. Kaya ito yung pinupush niya na Which is, yun yung legit na party list He's doing his part. Kaya maganda nga yung kwento, yun nga yung content niya, parang karamihan nung talagang selling point niya is yung doon sa minimum wage. Saka meron kasing provincial rate, saka merong Manila rate. Yung ginagamit niya laging example, yung sa Kainta, di ba dalawa yung mall doon sa may Imelda, yung Santa Lucia, saka nakalimutan ko yung isa, na literal na merong bridge between those two malls. Ang di niya lang, he cannot fathom daw na pagtawid mo, minimum wage na. Yun yung pinaglalaban niya. Na tingin ko, naging selling point niya nga nung tumakbo siya. Ito si Aling Leonie, sinishare niya. 2001 daw, ang sahod niya 7.3. Ako, masasabi ko na hindi ko naranasang magkaroon ng minimum wage job. Ikaw ba naranasan mo? Nung nag-freelance, yung parang ginagawa mo, merong industrial print shop na parang nag-IT-IThan ako doon. So, yun. Pero yung minimum wage talaga? Per trabaho, per PC. Ganun. Kasi ang nangyari nga, itong huli, parang nasimulan na ngang i-tackle sa Congress yung nangyari doon sa minimum wage. Tapos, dinidiscuss nila yung, may isang part ng government na kalihim yata yun, I just forgot her name. Tinatanong siya kung tingin ba nila sapat. Babalik na naman tayo sa matagal ng usapin na kung sapat daw ba yung minimum wage ngayon para makabuhay ng isang pamilya. Short answer, hindi pare. Kasi ang actual costing ang actual na minimum wage ngayon, kung di ako nagkakamali, is 695 for the non-agricultural sector and 658 para sa agricultural sector. Partida, Maynila yun. 695 pare. Mas mataas pa yung mag-climb ako ng day rate sa bouldering. Tayo mo, hindi mo ba naririnig yung sarili mo kung gaano kakupal yung statement na yun? Hindi, yun nga yung point eh. So, ibig sabihin, ang parang gusto mo lang sabihin, mas malaki pa yung kinikita ng bato kaysa sa tao. Mas malaki pa yung babayaran mo para mag-climb ka ng plastic rocks. Ayun nga, mas malaki para dun sa sinasahod mas malaki pa yung kinikita ng plastic rocks. Magkano per hour doon? Per person.
Hindi, whole day na yon. Pero, kumbaga, pag first time mo magka-climb tapos wala kang rentals, di ba? So, parang 600 data yung day rate tapos 100 para sa rental shoes. So, mas mataas pa yon dun sa kikitain ng ano. So kung masasabi mo ba na yung 695, pagpalagay na natin single person, kaya? Hindi. 695. Try nating himayin. I mean, kaya kung pipilitin mo, pero hindi siya yung living wage na kung matatawag. 695, ilang araw ba ang trabaho sa isang buwan? Sabihin na natin 20. 20. So 695 times 20. 13,900. Oh. Para i-search na natin diretso, minimum wage Manila per month. 15,000 pala. 15,000. 15,247. Saang sitwasyon natin ilalagay, Tito P? Sa sitwasyon na homeowner ka o nag-uupahan ka? Lagay na natin sa nangungupahan, paano ako magiging homeowner ng gano'n ang kinikita? Magkano upa mo? Sabihin na natin. Ngayon ng bed spacer? Feeling ko, kailangan mo mag-share ng sa ganong kita. So bed spacer. Kung bed spacer ka, magkano ba bed spacer ngayon? Magkano ba? Kasi ang renta ngayon, nagre-range from between 20 to, pag nasa city, proper ka, magre-range ka from 20 to 30. Hindi kulang pa yung sahod mo para umupa ka ng yung makatotohanan naman, yung tipong mga payatas level o hindi naman, mga tipong tayuman level, mga ganon. Kung sa Cavite ka mangungupahan, doon ka makakuha ng mga 8K. Hindi nga seryoso, doon ka makakuha ng mga 8K pare. Bed spacer ka naman siguro makukuha sa may Taguig. Kunwari sa BGC ka nagtatrabaho, meron naman, Google tayo ngayon bed spacer. Sige, bed spacer Ito lang problema diyan, puta, bababuyin nito yung timeline ko, puro lalabas sa akin 'yan, puro bed spacer ad eh. Yan, merong ang bed spacer sa Taguig 2518. Palagay mo sa 2,000. So yung 16,000 mo natagasan ka na agad ng 2,000. Mag-aagahan ka niyan, Tito P. Siyempre. Magkano kape 3-in-1 saka pandesal. Putang ina, araw-araw 3-in-1 ka lagi sa kapandesal. Tangina ko 695 bang kinikita mo araw-araw. Tangina mo. Mamimili ka pa ba? Magkano pandesal ngayon? Kasi yung binibilan ko dito 2 yata eh. Sabihin na natin 2, isang pandesal. Pero ito, teka, maganda yung comment ni Aling Leonie. May makukuha ka daw na 5K na studio type na may sariling toilet and bathroom pero sa laylayan na city. Putang ina. Ang problema kasi doon, kung kukuha ka sa laylayan, kunwari nagtatrabaho ka sa BGC. Wala. Sa pamasahe ka papatayin. Yun nga, tumaas na yung cost of living mo, babawasan pa yung oras ng pahinga mo, tapos tatalunin ka pa ng pamasahe. So medyo hindi siya Ang mahalaga, maganda siguro doon ka na tumira sa Kung kunwari BGC ka, titira ka doon sa mga Embo. Yung bukang mahirap na bahagi ng Makati na pinag-aagawan ng Makati at saka ng Taguig, diba? Actually, nagwagi na yata yung Makati. Taguig. Diba? Taguig. Taguig pala, Taguig. Taguig. So 2,000. Kaya nga diba si Mayor Abby nga, diba, napuntang Taguig. Sige, Tito P, okay lang ba ikaw na mag-compute? Ikaw naman magaling eh. So, sa magkano natin lalagay yung bahay? 2,000 per month. Sige, sandali Tangina, don't tell me mag-excel ka pa. Hindi, umubo ko. Pabuhin mo ako. Oo nga, guys, pare-pares kaming may ubo ngayon. Kitang-kita naman sa itsura namin, may mga sakit kami ngayon, pero dahil sa pagmamahal namin sa inyo. Kaya mag-Patreon na kayo para may pamili kami antibiotic. So meron na tayong 2,000, di ba? No. Malakas ba yung azithromycin? Azithromycin yung yung nireseta sa akin eh. Malakas.
Tangin, kaya pala medyo... Anyway, so tuloy mo. 2,000 tayo sa bedroom. For 1 month na yan. Oo. Magkano ba 3-in-1 ngayon? Ang 3-in-1. 3-in-1, palagay mo ng 10 piso ba? Ayun, 7 daw, sabi ni Aling Leonie. So, times, ano man yan? Times 31. 7 plus, 2 piso, isang pandesal. Puta, isang pandesal lang kakainin mo? Pwede gawin natin 2. Yung matino namang, medyo mumura. 4 naman. Din. Bigyan mo naman digdindad, 4 na pandesal. Ang liit ng dos eh. Nakikita ko yung dos ng pandesal, ang liit-liit nun eh. O di 8 pesos at saka 7, 15. Yan, 15 times 31. Is 31. Oo. Meron ka ng 465. Tapos, tawag dito. Ano pa bang kailangan natin? Yung punta muna tayong lunch. Pag sa lunch. Malamang pag ganyan, luluto yung ganyan no? Karinderya gaming ka na. Karinderya gaming yung best. Tapos kung gusto mong makatipid, igugulay mo yung Palagay mo ng magkanong kakainin mo sa tanghalian? 70. Pasok na yung 70. Pero kung gusto mo ng soft drinks, dadagdag ka pa ng 15-20. Puta, pag ganyan ng sahod mo, wala ka munang karapatan mag-soft drink siguro. Di ilagay natin sa 70. Kanin ulam na yun. Oo. Tsaka na yun. Ito yung medyo na. Meron naman. Ganda yung comment ni Aling Leonie. May RC naman daw. Puta, magkano na ba RC ngayon, pre? Hindi ka na nga. Hindi kasi ako nagsusoft drink eh. Coke Zero kasi ang gaming ko eh. Alam mo, matanda ka na. Pero pag naghahanap ka na ng Coke Zero no? Oo. Ayaw mo nang tumaas yung sugar mo. Coke Zero. Tapos, yung masaya ka na uy, sarap nitong leche flan, di masyado matamis. Di ba? Ganun yung linya. So, 2,000 sa bahay. Recap ko lang. 460. Dagdag ko lang. Alam mo na rin matanda ka, Tito B. Pag nagkain ka, nag-order na kayo. Teka. Wala pa tayong gulay. Hindi pwedeng walang gulay. Ako naghahanap na rin ako lagi ng gulay. Dapat lang. Tamang behavior yan, pare. So, Sarap 2,170, lunch to, no? Provided na 70 pesos yung mo. Sa yan, Karinderya Gaming yan. Karinderya Gaming. Itatabla mo na rin ba yung dinner? Ganun na rin? 70 na rin yung dinner. Sige, na natin. 2,170 ulit sa dinner. Kasi technically, mas mapapamahal ka pag pag nagluto ka. O okay lang din ba? Mas mahal pag nagluto ka. Lalo na pag solo gaming ka lang. Sa bagay, no? At ang maganda kasi, ang problema kasi pag nagluto ka, parang mas stuck ka dun sa luto mo for the next few meals, no? Mm-hmm. Actually, ako naging problema ko yun. Dalawa lang kami dito sa bahay. Pag nagluto ako minsan, parang minsan 2 araw kung kakainin yun o 3 depende sa ang problema, yung misis ko, hindi masyado mahilig kumain ng replay. So, ang ending, ako uubos yung replay. Yan ang hirap, tas wala pang Grab dyan sa Bulacan. Gago, may Grab dito, pakyo ka. Meron pa ditong order mo, o ano ka. Joke lang. Sandali, merienda, hindi ba natin bibigyan ng dignidad para mag-merienda? Anong merienda? Snowbear? Di. Siyempre, yung disenteng almusal, bigyan na natin. Magkano ba yung paluto ng ng pancit canton? Ang merienda, di ba banana ko, yung mga banana ko, 15 pesos. Gawin na natin 25. 25. Yan, may Coke. May Coke na yan. O kaya may palamig. 25, pancit pa lang. Oo. Sige, 25. Pwede na siguro 25. Yan ang pang merienda. Dali, bigyan mo ng Coke. Edi, pagkano ba Coke? 15.
Tangina 15 na coke ngayon. Depende sa laki. O sabihin na natin 50. I-budgetan na natin 50. Bigyan natin Sa ng bagay, dignidad. kasi kung minimum wage yan, malamang ang trabaho niyan physical, kailangan niya ng lakas, no? So kailangan niya magmerienda. Saka provided naman kamo na single pa naman yung natin, yung imaginary person natin. Paano bubuhay ng pamilya? So magkano na na-compute mo? Puro times 31 lahat yun. So, may pang Shopee pa ba? May pang Shopee? May bahay, yung bahay, almusal. Actually, di bahay, bed space to. Oo. Bed space, almusal, lunch, dinner, merienda. Samahan pa natin ng pamasahe. Pamasahe? Kung BGC yan, walang tricycle dyan. Angkas yan, angkas. Hindi, 200 na natin daily. Puta, 200? Oh. Pamasahe? Nasa BGC na nga siya, tapos sa Embo mo na nga tiniray. Kaya ka nga kumuha ng bahay sa huwag naman 200. Okay yun. Pero may meron tayong buffer. Kasi minsan mag-aangkas yan. Minsan pag-MRT yan. Yung siyempre, huwag mo namang limitahan na ang buhay niya ay bahay, trabaho lang. Sige. Bahala ka. Sige, tingnan natin. 6,200. Tang-inang yan. Mas mahal pa yung pero mahal ang pamasahe, pre. Pero totoo, pamasahe. Gago, yung 200. Mag-jeep-jeep lang yan eh. Di pag di na kaya, maglakad na lang. 100 per day. Isipin mo ang sahod mo, 16. Tapos magbabudget kang 200 per day, parang wala na matitira sa'yo nun. Yan. Sige. Ito pa lang Wala pang bare minimum to. Wala pa dito yung bibili ka bibili ng toiletries. Wala pa nga dito yung tubig, kuryente. Hindi, ito pa nga, yung data sa cellphone pa nga, di ba? Cellphone pa. Magkano ba ang load pag prepaid? Hindi ko rin alam eh. Tanginan, ewan ko ba't ito topic natin? Wala tayong, napaka-out of touch na. Pag gusto mo ng only data, 999 sa Smart meron eh. Magkano? Smart, baka naman. 999. Puta, bibili ba ng 999 na yun? Hindi ka maguna 999 pag minimum wage ka, Brad. Ako nga, naka 799 dahil naka Pero sagot ng kumpanya mo yun. Paano kung sa construction ka? Yun nga, kung nasa construction ka, hindi ka naman mag-unlimited data nun. Siguro, yun nga, yung mga 55 pesos, good for 3 days ka. Ganun yung mga data mo. Di gawin na natin yung 300 na May 300 pa na load. 300 medyo safe na yun. Ayan, 300 load. Medyo okay na yun. Tapos yung tubig pa. Bill sa tubig. Sabihin na natin, 180. Hindi pa ba nakalakip yun dun sa Hindi pa ba nakalakip yun dun sa bed spacer? Oo. Depende yung ibang bed spacer. Mo pa may ambag ka pa sa May kasama ka pa to. Sabi ni Aling Yoli, hindi kasama yun, pare. So, tubig. So, pwedeng safe to say na safe to say na hindi talaga kasya. 1,000 kuryente. Napakabait na niya. Nasa magkano na ba tayo? Ito, sandali. Saka natin kukunin yung So, habang stall ka muna dyan habang nagko-compute tayo. Isipin mo napaka hindi makatao. Yun ang sinasabi ko sa'yo eh. Napapaisip ka na lang, paano nagsusurvive yung ibang tao na naka-minimum wage? Parang ako na medyo maganda-ganda ng konti yung sahod, parang nakakahiya din na nagrereklamo. Pero kalapatan naman natin magreklamo na sa compensation natin, di ba? Oo.
Kasi pinagtatrabahuan mo yan eh. Ang malupit dun, yung maganda nga yung sinasahod, umaaray. Paano pa yung mas bababa yung sinasahod dun? Considering na yung ibang kilala natin na middle class earners, they're earning way above the minimum wage. Pero hindi pa rin sapat yun para sa nila. Sa daily wages nila. Ay, sa daily nila, expenditure nila. So, kaya lang, ito yung nakakatakot dun sa palagay na natin kasi nga 'di ba may nagko-call na taasan yung minimum wage. Hindi ba magkakaroon naman ang effect doon sa mga businesses na maapektuhan na posibleng magsara sila dahil nga tumataas na yung cost nila. Yeah. Hindi ba magkukos lalo ng problema 'yon pag tumaas nga yung sahod mo pero after 2 weeks naman wala ka ng trabaho dahil hindi na kaya magpasahod ng kumpanya mo. Ito yung maganda dyan. Pero bago tayo tumuloy dyan, so yung total nung kinumpit natin, 12,935 na expenses. So magkano ulit? So meron pero hindi mo na-compute yun yung mga toiletries, Shopee. Wala pa yung mga toiletries. Ito yung as in bare minimum na wala kang buhay. Trabaho lang. Oo, trabaho lang. Trabaho, pasok, kain. Tsaka paulit pandesal pandesal gaming ta sa umaga. Ay na mabuburaot ka nun, pre. Na gumagawa ng mamamatay tao, pag araw-araw pandesal kinakain mo. 'Di ba alam mo ba 'yun? Ang latest study show na nakaka-high blood pala yung pandesal. Hindi ko pag walang palaman. Tangin na, pakainin kitang araw-araw ng pandesal, tingnan ko, di ka ma-high blood. Tangina, ma-high blood ka talaga dun. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Buti pa nga yung Karinderya Gaming mo may option ka eh. Kasi araw-araw iba ulam mo, pero puta pag araw-araw pandesal kakainin mo, babadrip din yung utak mo nun eh. Depende. Masarap yun sa mga unang 3 araw, 4 na araw. Masaya yun, pero kung araw-araw, mag-aaway din kayo ng pandesal, pre. Pero yung pandesal araw-araw, kaya mo naman kasi iba naman yung kakainin mo sa lunch at saka sa dinner eh. Tsaka merienda. Ang masama, yung pandesal ka hanggang gabi. Doon ka talaga mababalo. So isipin mo 12-9. Nakaka-depress tong na to. Pero isipin mo. Pero ikaw nga yun. Ikaw ang gobyerno halimbawa. Ikaw na si PBBM. Anong gagawin mo? Tataasan mo ba yung minimum wage? Pero may chance ang magsarahan yung mga kumpanya. Pero mataas yung minimum wage mo. Or ipitin mo yung minimum wage. Yan yung napaka-complex na na balitaktakan. Kasi ang nakikita ko mamomroblema dyan, yung mga small and medium enterprises. Kasi sila yung mga milky-milkyan sa kanto, ganun. Kasi sila yung pinaka-compliant sa mga ganyan. Tapos sila yung mas masasaktan. Ang dapat ng ang mga dapat na kayang magbigay ng mas matataas na wages, yung mga yung mga malalaking kumpanya. Malalaking kumpanya, Diba? Kasi katulad yan, saan ba maraming contractual? Saan ba hindi nare-regular yung mga empleyado, diba? Pero kasi ang pwede mo rin namang pang-counter dyan, ang pang-counter argument mo dyan is sa Japan. Yung Japan, malaki yung sahod.
And ang reason, bakit malaki yung sahod nila? Kasi malakas mag-consume yung mga yung mga tao doon. Kung mataas yung sahod, ang kasi dyan, dapat hand in hand yung yung wage mo at yung ekonomiya ng bansa mo. Kung mataas yung pasahod mo sa mga tao mo, maraming perang panggastos yung tao mo, tapos maraming perang umiikot doon sa sa buong bansa. Naging political tayo. Sinabi nga ni Aling Leonie, sample niyan, SM. Paano kaya yung SM? Magtutuloy-tuloy pa rin ba kaya yun na yung mga tauhan nila? Contractual. Kasi malabo yung SM, ngayon ko lang nalaman, may mga regular din pala sa SM. Naman din. Yung mga back offices pala ng regular. Kasi pag inisip mo nga naman, hindi rin talaga pwedeng maging contractual yung mga yun kasi mawawala ng continuity yung trabaho. Yung mga palaging may pecking order yan eh. Yung mga expendable na mga workforce, yun yung kino-contractual. Yung mga salesman, yung mga sales lady, yung mga cashier, yung mga guard. Pero yung nagpapatakbo mismo ng kumpanya mo, doon mo makikita rin yung yung discrepancy sa sahod. Kasi sa corporate, may kita mo yung mga yung mga pinakamagagaan yung technically magaan yung trabaho pero mabibigat yung mga desisyon. Yun yung mga malalaki mga sahod. Ikaw, pre, paano mo pagkakasyahin yung ganong klaseng sahod pag ganon? Most likely ba side hustle galore yan o tingin mo wala ka ng energy mag-side hustle pag ganyan yung sahod mo? Pag ganyan yung sahod mo, makakaisip ka na gumawa ng illegal. Yan yung mga kailangan mo na talagang putang na. Walang mangyayari sa buhay ko pag ito lang sahod ko. Illegal. Total, nasa hig na si tatay. Ano ba yung makabalik tayo sa magbalik loob tayo sa pagdadrugs eh. Pero this time, nasa business side na ako ng drugs, hindi na ako dun sa user side. Ito na yung ito na yung mag-iisip ka ng magpakita ng laman sa TikTok. Yung mga ganyan. Oo. Di ba nga yung kaya nga di ba yung biglang nag-trending yung nung pandemic, yung mga macho dancer sa social media. Ay oo, doon sila nagsasayaw, no? Oo, napagpundar ng bahay. Tapos alam mo yun, virtual pamamakla lang yung ginagawa mo. Kumikita ka ng pera ng nagpapakita ka lang ng katawan. Hindi hindi ka nga nahawakan eh. Walang hipo. Meron pa rin bang virtual pamamakla ngayon? Marami, pre. Yung parang OnlyFans, di ba? Ano bang OnlyFans kasi pang US eh. Yung Alua. Yung meron na rin sa Pilipinas, meron na rin sa Pilipinas ng OnlyFans eh. No? Di ba yung galing nung yung ikakasal sila sa Kano? Ano yung kakasal? Mga merong TV show dati na hindi yung kay Nonek, yung 90 Days Fiancé. Ay, 90 Days Fiancé, yung kay Nonek Ed. Si Rose, nasa OnlyFans na siya ngayon. May OnlyFans na rin. Maganda daw kita eh. Kabibili niya nga lang recently ng kabibili niya lang recently ng sasakyan, katas ng OnlyFans. Gandang kita doon eh. Isipin mo, mas pwede kang pwede ka nang kumita sa ng no touch. Ikaw, yung maganda yung punto mo eh. Anong tingin mong illegal ang gagawin mo pag ikaw? Mahirap pag lalaki kasi pag babae medyo mas madali yung yung pa-OnlyFans na route eh. Sa bagay. So ikaw, malamang hindi ka sa pagbebenta ng katawan babaksak pag ikaw? Drugs. Ako feeling ko sa feeling ko swindler ako. Pwede. Yun kasi nga, yung yun, mga front, yung mga MLM, mga dropshipping. Tigla akong madalas doon. Tigla ako doon. Yun, pwede ka pa magka-shota na artista.
Pero feeling ko ako nga yung, o kaya ako yung mga tipo Pwede ka bang tumakbong mayor sa ano? Kasi ito, di ba, yung mga pinag-uusapan natin, self-righteous ng mga komentary ko. Pero feeling ko napakahina ng moral compass ko na pag ako na yung mismo nandun, parang andali ko makokorap para lamang maihaon ko yung sarili ko sa hirap. Hindi, madali kasi mataas yung moral compass mo pag gusto mong magtunog magtunog righteous eh. Tsaka yun yung safe answers eh. Pero kasi kamanava gaming tayo eh. Alam natin kung gaano kahirap yung buhay eh. Wala nang bullshit. Magkikick in yung survival mode. Survival mode tayo. Tangina, bahala na kayo dyan sa lusak. Gusto ko makatikim naman ng aircon, parang ganun. Oo, kung babae ako, TikTok agad ako, kukuha agad ako ng 100 million views. Tingin mo, kung maganda kang babae, magti-TikTokeris ka na lang. Sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan magputa pare para kumita ng malaki. Kailangan mo lang ng ng pa-sexy lang tapos sayaw ka lang sa TikTok. Baka kuha ka na ng maraming followers nang hindi kahit kasi your body, your rules naman yun no? Your body, your rules no? Saka hindi kita husgahan, T2P. Saka pwede mo pwede mo siyang i-control na yung tamang pa-sexy ka lang kung tamang maganda ka. Saka, saktong level lang. Oo, saktong pa-sexy lang. Pwede kang gumaya sa playbook ni Ivana Alawi. Nagputok lang naman si Ivana nung naglaba siya, di ba? Hindi, pero pa-sexy pa rin yun. Sagad pa-sexy pa nga yun. Hindi, pero yun nga, nagsimula yung parang natutok sa kanya yung spotlight nung nung naglabada gaming siya. Kasi pa-sexy naman talaga siya nun eh. 'Di ba? Gusto mo ng magandang example? Sige. Yung mga likes ng mga streamers, mga game streamers. Mga Alodia. Pero hindi, si Alodia, retired na. Yung mga bagong batch, doon pa lang makita ko. Teka, tingnan ko sino mga pinapalo mo. Doon natin makikita. Hindi, pero promise, kahit hindi ka na, tamang pa-sexy ka lang, hindi na nga kailangan magpakita ng kung pero dito, mangako ka naman, if ever na magiging babae ka at magpapasexy ka, magkahit ka naman ng bigote. Parang ang hirap naman mag-follow sa'yo kung ganyan kakapal yung bigote mo. Malamang paki. Kung babae ako, wala akong bigote, kundi naka-wax. Yun yung masagwa, di ba? Ang sagwa siguro, babae ka, pero kamukha mo tatay mo. Ang lungkot siguro nun, no? Depende sa tatay. Depende kung gaano agwapo tatay mo si tatay mo si Chris Bolado. Pero meron sumalangit nawa. Hindi na tayo lalayo si Casey Concepcion, kamukha ni Gabi. Pero maganda naman siya. Yun nga lang, mas maganda siya kung Sharon yung kamukha. Pero ito, nagagalit si Aling Leonie, kamukha daw niya yung tatay niya. No comment na ako doon, Aling Leonie ko. Basta friends tayo, hindi ko nakasalanan yun. Hindi na namin kasalanan yun. Kasalanan ng tatay mo yun, malakas yung niya malakas yung dugo niya Hindi, pero may mga yung anak na ni Kramer. Kawig ni Doug Kramer. Si Kendra. Kamukha niya. No? Hindi, medyo medyo lumalaban yung dugo nung nanay dun ni Cheska. Pero yun nga, either way, pogi pa rin yung tatay, so walang talo. Pero alam mo kung ano yung susi sa tagumpay para magkaroon ka ng magandang anak? Ano? Pangalanan mo ng panlalaki. Yung Mag-isip ka ng mag-isip ka ng babae na pangalan lalaki na pangit. Pag ang babae ka tapos pangalan mo panlalaki, tapos pangit ka, glitch sa matrix yun Hindi, kasi yung mga kilala natin, mga artista Pero pag yung sa mga tunay na buhay. Kahit isipin mo kahit yung kaibigan mo lang, may makikita kang wala kang makikitang bihirang-bihira, sobrang sinasabi ko nga sa'yo, glitch lang sa matrix kung meron kang kilalang lalaki, babae na panglalaki ang pangalan, tapos pangit siya. Glitch na sa matrix yun, sobrang rare nun. Yung sinasabi ko sa'yo. Pero nakita na ako ng lalaki na may pangalang babae tapos mukhang magsasaka. Sino?
Si Jenny, yung yung driver ng bus dati papuntang McKinley. Jenny, puta, di kasi ako sumasakay ng McKinley bus eh. Basta meron doon, kilala ng mga tao yun. Kasi yung name tag niya Jenny eh. Tapos mukha siyang bus driver eh. Pakagagong mo. Not that there's anything wrong sa pagiging bus driver. Pero gets mo, yung typical itsura ng bus driver. Tapos Jenny yung pangalan. Pang babae naman kasi yung Jenny. O yun nga, sabi ko nga, pag binaliktad. Pero balik tayo. Ikaw, anong magagandang trabaho pwede natin gawin para i-augment yung minimum wage? Kaya marami ngayon nagso-social media na eh. 'Di ba? Katulad nung maganda naman kasi social media. Maganda kitaan sa social media. Ang mahirap lang talaga sa social media yung magsimula ka. Kaya magagaling yung mga pumapasok sa social media na may issue. Madami ngayon yung gumagawa ng mga rage bait. Uso ngayon yung mga rage bait eh. Para matutok yung spotlight sa kanila. Alam mo sinong magandang example ng nagsimula sa rage bait na medyo sumisikat na ngayon? Si Ongkoy TV. Kilala mo si Ongkoy TV? Hindi. Siya yung nagbebenta dati ng sabon na kunwari scam. Akala talaga ng mga tao dati, scammer talaga na nahuli ng camera. Pero ang totoo pala, rage bait yun. So eventually, naging household, yung mukha, hindi household name, naging household face na siya. Nakaramihan ng mga tao pag nakita siya, ay kilala ko to, familiar sa akin to, ito yung nagbebenta ng sabon dati sa Marilaki. Ngayon, ang vlog niya ngayon, good vibes na. Alam ko magwa 1 million na rin siya ngayon eh. Maganda yung vlog niya eh. Naalala ko tuloy, kung rage lang, di ba si Kangkong Chips? Sino? Si Kangkong Chips? Oo, yung CEO nung Kangkong Chips. Si Josh Mojica. Yun. Anong problema sa kanya? Di ba siya, pag yung mag-preach siya na madaling umangat sa kahirapan, di ka lang madiskarte, yung mga ganong Oo, parang yung mga medyo toxic may term dun eh. Toxic motivational speaker na parang mga Rendon Labrador ang dating. Oo, yun. Yun nga rin eh, kasi nga pag ngayon para makakuha ka ng views, kailangan mo lang i-trigger yung tao kasi doon ka nakakuha ng traffic eh. Parang yung napansin ko doon sa post ng Machong Chismisan, yung mga pinaka marami tayong views. Kung hindi anti-Purian sentiment, totoo. Yung bastos, katarantaduhan. Ilan sa mga tumatatak na episode ng Machong Chismisan, yun ang re-rage bait. Kung meron dating episode ng Machong Chismisan na ng rage bait, yung kay Aura. Ewan ko kung napakinggan mo yun. Yung tinake ko yung side ni Aura doon sa isang episode na yun. Daming na-trigger. Talagang galit na galit sila doon sa... pinangatawanan ko yun. Tapos talagang dinidikdik ko talaga yung episode na yun na na walang mali sa ginawa ni Aura. Daming galit sa akin doon eh. Pero, nakuha mo yung engagement na gusto mo. Oo. At saka ang hindi rin nagigets sa mga tao pagdating sa mga rage baiting is the more na nagko-comment ka, the more na tumataas yung engagement. Pagdating sa social media kasi, walang negative, positive points dyan eh. Any engagement is still an engagement eh. So, ang kailangan nating alamin para umahon tayo sa kahirapan, mang-rage bait tayo. Either tayo, may sexy content tayo or may pang-rage bait tayo. So, most probably, hindi naman tayo papasa sa sexy content. So, doon na tayo sa rage baiting na lang. Speaking of rage bait, yun nga, yung eto tayo sa sa ano pa bang pwedeng pwedeng gawin ng mga minimum wage earners para
Kailangan Hindi, puro illegal eh. Hindi, kung hindi illegal, kailangan makahanap ka ng paraan para hindi ka stuck doon sa sa trabaho na yun. Magdidepende kasi yan sa, big fan talaga ako nung opportunities na nabibigay sa'yo. Kasi, katulad nga ng mga nakikita natin sa social media madalas ngayon, ang daming mga tao na nagsisipag na kinakasta ng pagkakataon na yun nga, lugi sila sa oportunidad. Kaya tawag dito, yun yung nagpapatalo talaga sa kanila. So kahit nasabihin mong nagsisipag ka, ginagawa mo yung tama. Perfect example, yung nag-viral recently sa social media, yung Grab rider na nalubog sa baha yung bisikleta niya, pati yung Grab bag niya. Tatandaan mo yun? Or napanood mo ba yun? Yung recent pa nangyari yun, di ba? Oo. Yung nalubog siya dahil pinipilit niyang makapag-deliver. Actually, feeling ko naiwan yung bike doon, tapos tumaas lang ng mabilis yung tubig. Ganun yung feeling ko na nangyari doon. Pero biglaan kasi yung baha eh. Iba yung level ngayon, pre. Ang bilis talaga, Ang bilis. Ang bilis talaga magkaroon ng tubig, mga baha-baha ngayon. Kaya siguro bumilis din yung yung reaction ng mga tao diyan sa flood control. Dahil ang daming apektado talaga lahat diyan sa flood control projects natin na yun. Pero ito lang, may iambag lang ako. Kasi kanina medyo leaning tayo sa negative eh. Pero gusto mong bigyan kita ng positive side doon sa yun sa from minimum wage tapos naghahanap ng paraan para umangat. Sige. So, nung panahon natin, di ba? Nung yung nagbo-boom yung mga call center. Tapos, nilalait pa ng mga tao yung pag nagtatrabaho ka sa call center. Pero kung meron akong na-appreciate na nagawa yung call center, nung mga panahon na tayo for fun nga lang yung natin dun eh. Pag pasok natin sa call center, hindi naman yun eh. Kumbaga, parang yun yung mataas yung sahod kaya natin kinakagat yun eh. Pero, ang na-appreciate ko sa call center, may mga nakakasabay ako nag-a-apply na salesman or sales lady ng SM, yung mga contractual or nagtatrabaho sa mga Chowking Jollibee. Tapos sa kanila, kaya nila gusto makapasok sa call center para makapag-try silang kumita ng malaki. Tapos once na makapasok ka naman sa call center, maraming opportunities na pwedeng mag-STEM pag nakapag-work ka na eh. Pwede ka na makapasok sa back office, pwede ka na makapag-IT, pwede ka na makapunta sa corporate eh. Parang siya equal opportunity siya eh. Equal opportunity kasi yun ang magandang culture na dinala ng call center sa Tapos meron ako nakasabay na persistent siyang mag-apply. Nung unang taon ko siyang nakasabay, hindi siya makapasok sa call center. Okay. Tapos after a year, nung pumunta ako dun sa call center nung girlfriend ko that time, nakita ko yung salesman na yun ng SM na nagtatrabaho na siya for that BPO. Good for him. May mga nakita rin ako na ganyan eh. Yung isang nakita ko naman na success story, yung security guard namin dati doon sa isang kumpanya namin. Na siya ngayon? Army na siya ngayon. So, nakapag-upgrade siya. Mas malaki na yung baril na hawak niya. Pero yun nga, legit na army na siya ngayon. Nakakatawa lang na patulog-tulog lang siya dati habang naka-shift kami. Pero yun nga, nakarating na siya sa pagiging army. Ito Depende pa pala. Talaga sa mga naibibigay sa yung pagkakataon. Mercury Drug, alam ko yung mga guard nila, hindi sila agency. Rekta. Kasi yung mga guard nila doon, sila yung mga guard, ewan ko ngayon pero kasi meron kaming kapitbahay dati na nagsimula siyang guard. Tapos yung mga anak niya, naging pa-scholar ng Mercury. Tapos eventually, dahil matagal na siya nagtatrabaho para sa sa Mercury, from guard,
naging ano siya, naging sa logistics, yung sa mga stock room, yung nagre-receive ng mga deliveries. So from guard, napunta siya sa trabaho mismo dun sa sa Mercury. Ay, nako. Pero yun nga, no? Ang lungkot lang na para makaahon ka sa lusak, isa sa mga naisip natin is gumawa ng illegal. Or social media. Kaya social media, ang papansin mo halos lahat, parang gumagawa ng content, naghahanap ng paraan para maging viral. Kasi kailangan mo lang naman isang post na mag-viral eh. Tapos once na mag-boom ka, parang yun nangyari kay What Happened Bella. Although yung sa kanya, medyo hindi siya sustainable. Pero at actually, least... yun nga yung sinabi ni Aling Leonie. Medyo kaya naman halos lahat na mag-succeed sa social media. Yung, when I say succeed, yung makuha yung attention ng mga tao. Isang viral video kaya mong gumawa niyan eh. Ang problema, paano mo i-maintain? Lightning in a bottle kasi. Pero ang maganda, yun nga, ang maganda kay funny that you used him as an example, si What Happened Bella. Alam niya nung simula pa lang nung kaputukan niya na hindi niya masusustain. Kaya sinabi niya na lahat nun na kukunin niya na lahat ng kaya niyang kunin habang sikat siya, pero alam niyang hindi niya masusustain. Alam mo, kasi second time na niyang, kasi yung first time na nag-viral siya, na-experience na niya. So yung second time na nag-boom ulit siya, dahil pinagdaanan na niya nung nakaraan, alam na niya yung diskarte. Which is good for him. Pero ako ang mali niya lang doon. Dapat kumuha na siya ng ng grupo na tutulong sa kanya na yun nga, maging legit na vlogger, maggawa ng content and everything. Habang mainit siya, sakyan na eh. Depende kasi yung ibang grupo ine-exploit eh. Hindi, bigyan kitang example May formula yan eh. Parang ginagawa nila Tony Fowler, nila Alex Gonzaga. Habang ikaw yung mainit, habang ikaw yung mainit, hindi iba yung formula ni Kong. Habang ikaw yung mainit, kulab mo na lahat ng pwede mo ikulab. Para yung mga market ng mga yun, makuha mo na. Saka mo ngayon i-expand na lang yung market mo. Gagawa na ng mga iba't ibang content from there. Yun yung Oo nga, magandang idea yun. Ba't di natin ginagawa yun? Hindi tayo... Kasi hindi naman tayo full-time. Hindi, saka mas magagaling naman talaga sila sa atin. Nagkataon lang na magaling tayo sa ibang bagay, pero iba yung level ng galing nila. Diba? Pero balang araw, yun nga, kung ikaw nakikinig ka, minimum wage earner ka, galingan mo lang, balang araw makakabawi ka lang din yan. Oo. Gano talaga, pag hindi mo talaga kayang galingan, illegal. Oo, illegal na lang talaga. Tito P, sino mga gusto mong batiin dyan? Follow niyo ako sa social media account ko, Tito__P. Yeah. So makita kayo ng content na walang kinalaman sa podcasting ngayon. Tapos Aling Leonie, batiin natin si Aling Leonie. Thank you sa pagsali sa atin ni Aling Leonie. Medyo nahihiya daw sumama si Aling Leonie ng audio sa podcast ngayon kasi medyo mabagal daw yung internet niya dahil doon sa streamer na ginagamit namin eh. So, at least sumasama pa rin si Aling Leonie whenever she can. So, shout out kay Aling Leonie. Thank Maraming salamat sa pagdamay. Speaking, batiin natin yung mga kaibigan nating podcast, Backtrip Podcast, Tegas Tito Podcast, Pinoy Memeology Podcast, 25% Podcast na kasama si Jasper Reyes. By the way, shout out kay Jasper. Nagkakwentuhan kami. Inaayos lang namin yung schedule ni Jasper. Babalik na siya dito sa show for guest co-host ulit. 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, Tatay Hood Podcast, Kislot Chronicles Podcast, Pandango sa Lightbulb Podcast, saka Konichi Mates Podcast. Sa mga makukulit na nagsasabing mag-guest ako sa Tatay Hood Podcast, nag-guest na ako sa kanila, pakinggan nyo lang doon sa Patreon, nandun sa Patreon nila. So para mapakinggan nyo, mag-join kayo sa Patreon para mapakinggan nyo yung guesting ko sa kanila. Tapos Patreons, si Olio
Olio Zinpri, si Kay Gandahan, si Dal Almeida, si Wilbert asawa ni Beng, Darwin Busuego, si Jimbo, Jason Bonsa, Jun Magpuyo, saka si Iser Patalen, saka siyempre, ang napakagandang patron ng mga patron, si Miss Len Mackenzie. Saka Patreon Saint. Patreon Saint. At saka siyempre, si Kitorific PH. Check out nyo sila sa Instagram, Kitorific PH. Yan ang katulong natin sa pagpayat. Yan, mga kaibigan. O kaya kung nasa Metro Manila, check out nyo yung Grab para makita kung kaya kayong deliveran ng Grab ng Kitorific PH. Salamat, Patreons. At yan, mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama pa rin natin pinakamabangis, pinakamalakas na si Tito P. Na, sa kasi Aling Leonie din, na lagi nagsasabi, Honesty is the best. at ako naman po si Makoy para your showbiz bro. Lagi niyong tatandaan ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.